Hello! What's up mga kaukit? Welcome to another Lightburn Quick Tips. So, ang pag-uusapan natin ngayon or ang ituturo ko ngayon is yung pag-connect ng laser machine nyo sa Lightburn gamit ang Wi-Fi. Ayan, so naka-wired connection pa ako ngayon dito. Ayan o, makikita nyo dyan. Ayan. So, ayan siya. Ayan, wired connection pa. Kita nyo. And ang importanteng naka-up is yung console. And dito tayo magta-type ng commands. And para sa mga newbies, pag wala yung console nyo dito na naka-up or wala dito sa mga tab na to, punta lang kayo sa Windows, then hanapin nyo yung console. Yan, dapat naka-check po yan. And itong camera na to, ayan, patunay lang para makita nyo na naka-wired connection pa ako. And isa pa, pag naka-wired connection, ito, yan, merong drop down dito na merong options. Ayan, naka COM7 yung machine ko. And also, pag gagawin nyo to, be sure na ang machine nyo is yung firmware niya is nasa latest. Ayan, paano nga ba makikita? Ewan ko kung may mga nakakonect na sa Wi-Fi sa Lightburn na hindi latest yung firmware nila. Pero, ayan, paano nga ba makikita? Ito, right-click nyo lang to. Right-click Ayan, right-click din. Ayan, yan siya. Ito, ALF, AlgoLaser, firmware. So, dapat 123. 123 yung latest version ng itong DIY kit. Kung Ortor naman, LF yan. Ewan ko lang sa ibang laser. Ayan. Tapos, ayun, paano nga ba mag-update? Saan nyo makikita yung update ng Actually, dito siya. Pag sa mga AlgoLaser, type nyo lang AlgoLaser support. AlgoLaser support.com/support. Wait lang. Ayan o. Nandito siya. Wait lang, medyo mabagal yung net. Ayan. Lolo ko yung keyboard ko. Wait lang. Asan na? Kaya mo ko Wait lang. Lolo ko yung keyboard ko. Ayan. Ayan. Ito siya. Ito. Ayan. Medyo naglolo ko lang talaga. Ayan. Ayan. Ito siya. Ito. Firmware. Da-download nyo lang yun. Ayan. Pag sa mga hindi naka-update ng gagawa na lang ako ng separate video tungkol doon. So, ito muna pag-uusapan natin. May mga commands tayong itatype dito. And ito. Kailangan din natin to. Yung pangalan ng Wi-Fi nyo. And even yung password ng Wi-Fi nyo. So, ito yung pangalan ng Wi-Fi namin. Dito ako nakakonect. Ayan. Tamad mag-rename ng Wi-Fi. So, ito siya. Meron akong sticky note dito. And dito yung command. Ito yung command. Ito yung unang i-input natin dito. Type commands here. $74 and yung pangalan ng Wi-Fi. So, copy ko lang. Paste dito. Then, hit enter. So, next is itong password naman. Ito yung password ng Wi-Fi namin. Fishcracker101. Hindi na kayo, connect na. Ayan. $75 naman. 74 yung una, 75 naman. Paste natin dito, then hit enter ulit. Then, next is itong command na to. $WRS. Copy, paste, then enter. Then, antayin lang natin. Ayan, nagko-connect na siya. Tapos, ito, kukunin natin tong IP address na to. Ayan, pwede nating i-save yan. Ayan, right-click, then copy. Tapos, next step is punta tayo dito sa device. Ayan, left-click na natin device. Select natin kung anong machine yung nakakonect. Ayan, AlgoLaser 5 watts. Click OK. Hindi. Click natin to, then edit. Tapos, piliin natin ito. GRBL yung controller ng machine natin. Then, imbes na serial or USB, ito tayo. Ethernet TCP. Yan, next. Then, naka-input na kasi na-connect ako dahil sa Wi-Fi. Delete ko lang muna. Then, right-click, paste. Tapos, next. Then, finish. Yan, nakaselect yan. Then, click OK. Lang.
Ayan, nagloloko nga yung, yung keyboard ko. So, saselect ko yung 5 watts. So, ayun. Pag nawala na yung drop down ng mga COM dito, and ganyan na lang siya, ayan, nakakonect na siya via Wi-Fi. So, itatry kong try kong tanggalin yung itong cable niya. Ayan. Sabi niya dito, USB serial stream disconnected. So, itatry kong mag-home. Ayun. So, gumagalaw yung module. Ayan live siya. Yan yung kamay ko. Yan. So, magta-try tayo ng shape dito. Tapi ka muna dyan. Yan. Tapos, dyan ka camera. Frame ko. Diba? Nasabit pa nga yung limit switch. Ayan. So, diba? Okay siya. Home ko. Ayan yung kamay ko. Walang cable dyan. Ito yung cable. Ayan. So, home. So, ayun. Gumagana siya. Ayun. May ilang cases nga pala na pag, tapos na yung project nila and the next day, susubukan uli nilang mag-connect. Ayaw mag-connect ng automatic. So, ang pwedeng gawin doon is punta kayo sa Wi-Fi, then yung IP address na nakuha natin dito, but calculator, ito, gawin nyo lang tong static dun sa Wi-Fi nyo. Wait lang. Maglalagay na lang ako ng video dito. So paano nga ba gawing static yung sa Wi-Fi? So, punta lang kayo sa Wi-Fi nyo. Ayan. Long press. Click nyo yan. Then, dito sa settings, view more. Ewan ko lang kung iba yung interface sa cellphone nyo kasi, ayun, naka-Samsung ako. So, dito sa IP settings, naka-DHCP siya. So, click nyo lang, then gawing static. Then, input nyo yung nakuha nating IP address kanina sa Lightburn. Ayan. Then, save. Ayan. So, okay na siya. Static. Ayan yung static niya. So, kung gusto nyo balik, ayan, DHCP. Pero kung hindi nyo naman na-encounter yung case na pag nag-reopen kayo ng Lightburn, yung hindi magko-connect agad yung machine nyo, huwag nyo nang gawin to. So, ewan ko lang, basta iba-iba rin yung basta, yun na. So, ganun yung pag-connect. Hindi na naman naging quick yung natin. Ilang minutes na naman. So, ayun, happy engraving. And for more videos like this nga pala, subscribe na kayo sa channel natin and share nyo, like, share sa mga ibang laser engraving group. And papalo na rin, papalo na rin yung page natin. And kung gusto nyo, sa mga na makakapanood ng video to, mag-join kayo sa support group natin, ang Laser Engraving PH. Meron kaming GC, yung mga members doon hindi natutulog. So, tanong-tanong kayo doon. So, ayan. Again, maraming salamat.